Anon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kaayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga inigugman akong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran ug sa maabot ni nga atong broadcast. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM. Kumusta kamo ang atong mga walo ka mga lungsod nga sakupan sa atong island paradise sa Biliran? Mayo 8 karon. Nagsugod na ang mga aktibidades sa atong 32nd Provincial Anniversary. Alegre na dito sa Kapitolyo mga kaigalaan na gipapaygayon karon dito sa Civic Center, Capitol Compound, ang Biliran Arts Guild exhibit and live painting. So everyone is invited to enjoy sa atong magkadurdilain nga mga aktibidades nga gipapaygayon diha sa atong Biliran Provincial Anniversary. Okay, kumusta ang atong mga suking tigpaminaw nga nagandam sa atong and it's very still hot. Ayaw ka mo pagpainit lang gihapon. Maintain kay kuyaw ang heat stroke. Labi na diya sa mga kakalsadahan. Ha? Medyo karon mamburbugnaw. Ha? Pero dili lang gihapon kumpiyansahan kay alas 11 pa lang. Pag alas 12, alauna, alas 2, grabe kayo ang init. Okay. Today, dito sa Kapitolyo, dito sa Kapitolyo, it's the Biliran Arts Guild exhibit. Nindot dito karon makikita ang magkadurdelain ng mga ahensya sa gobyerno. Tuwa dito ang atong mga, ang DTI was there. I was able to see some policemen. I was able to see some Bureau of Fire. Watching po from Dulag Leyte, Christine Kimpis, how are you? Okay. Sunod na ito nga i-announce. Importante kini aniyang schedule sa propagasyon sa tubig. Kay problema paghihapon ang tubig dinhi sa atong lungsod sa mga barangay nga nanginginanglan sa supply sa tubig. Palihog, tan-awa o ginumdumi ang oras sa pagrasyon sa tubig sa inyong sitio o barangay. Daghang salamat! Water rationing schedule alas 4 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon diha sa sitio Lumboy Lupa. Ang magdidistribuer sa tubig ang Bureau of Fire and Protection.
alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 9:30 sa gabi diya sa Sitio Bliss sa Gubalin. Ang LGU Naval ang water service provider. Okay, dito naman sa Karay-Karay, alas 7 sa hapon hangtod sa alas 2 sa kabuntagon diya sa Karay-Karay, Naval Water District ang magsusupply sa inyong tubig. Ang Villacaniha Extension Highway going to Antipolo is the Naval Water District ang inyong service provider. Alas 3 sa hapon, ang diya sa may Sagrada is the LGU Naval, ang atong munisipyo na sila'y mga truck nga magdidistribuer sa tubig diya sa Sagrada, Sitio Butay o sa Takong. Okay, para kamo makaibalo kung unsa ang kaimtang kay problema paghihapon karon ng atong water district, di lang gyapon nakakapag-supply sa mga subscriber sa tubig. Okay. What is this? We are deeply honored that the 252 BIPSO students received 25,000 pesos each through the Smart Scholarship Grants, benefiting deserving Biliranos. This support reflects the commitment to education and youth empowerment shown by Speaker Martin Romualdez and the CHED Chairman Popoy De Vera. Okay, mabuhay ang Biliranon. Today is May 8, nagpapadayon lang gihapon ang atong clip-lip operation. Nindot kini, mahigayon kini nga dili na kitam kanang mga maingon ani nga bungi ba kanang bungi nga operahanan didto sa Biliran Provincial Hospital. Nindot kini kay higayon na kini nga dili na kita mo budget pa para sa pamasahe, kay kinanglan gud mo budget ka para sa pagkaon, para sa medisina, and etc. You just go there sa atong Biliran Provincial Hospital. Okay. Takna, 17 minutos ang nakalabay sa alas 11. Okay. What is this? Okay, yan na ni. During the provincehood na atay sa veterinarian kini sa vet office ang programa nga unsa pa ni Pro Babies is throttling their finest staff at dog show. May dakita dog show competition diha sa atong Capitol grounds during the May 11 anniversary, provincehood anniversary. Okay. Pang-andam kamo sa inyong mga pets kay dakgupa para ba ang premyo. Ang first place is 5,000 pesos. Second place is 3,000 pesos. And what is this? Third place. Second place. Special awards, 2,000 pesos. Basta ang first place is 5,000 pesos. That is tomorrow, May 9, alas 2 sa hapon sa atong Capitol grounds. Okay. What I have said a while ago na ang Biliran Provincial Hospital nagkakamayada karon clip, lip, and palate surgery and cataract surgery dito sa atong Biliran Provincial Hospital. Daghan kayo kining mga services nga inyong ma-avail sa atong Kapitolyo under the leadership of Governor Gerard Espina. The Dean of School and Management and Entrepreneurship of Biliran Province State University, Dr. Mafel Piol, visited and presented their proposed activity to conduct the 3-day training workshop on community resource management, cultural heritage inventory in the part of the Biliran Province. So,
Visit diha sa atong Kapitolyo kay masasaksihan ninyo ang anindot kayo nga mga services nga giandam para kanatong tanan. This is the Biliran Provincehood Anniversary. That is on May 11, Saturday. Gikan karon, gikan natong petsa size, nagsugod na ang magkadurdilain nga mga programa. Okay. In commemorating the second provincehood anniversary of the province of Biliran this coming May 11, 2024, one of the featured events is this second Biliran Pop Music Songwriting Festival, where our top finalists undergo various stages to reach the finals. Who among them will be hailed as the new grand champion for this year? Ugma, bantay ninyo kay mao kini ang oras takna alas 7 sa gabi diha sa atong Capitol grounds. Ugma, May 9. See you there. Okay. Makikita ninyo ang mga magkardurdilain ng mga Biliran Pop Music Songwriting Festival. Daghan kini, daghan kini sila. So, kanang mga mahilig sa Biliran Pop Music, just go there sa atong kanang Kapitolyo. Ang atong takna, 24 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gihapon kamo sa atong programang Sibya sa probinsya sa Biliran. 1 month pa. Magulat-hurat lang kita kay usa pa ka bulan according to the Pag-asa. Makaka-experience kita og kaning extreme heat. Dako paghapon lagi kang kadilikaduan kay permanente may nababalitaan kita nagkaka-heat stroke. Pati sa atong mga kayupan, ayaw kita pagkumpiyansa. I do not expose our very self under the heat of the sun. Asa na atong press release sa kaning drink water permanente to maintain sa atong hydration. Drink water, enough water. Ayaw kamo pagpainit sa kung masyado mainit, ayaw good ka mo pag painit. Pag silong mo, diha sa mga silunganan. Apil na ang mga kayupan. Agoy Ginoo ko, dili lang tao ang ma-undergo sa kanang heat stroke. Dili lang ang tao, apil ang mga kahayupan. Imagine ka nang init kayo, makikita nimo diha sa kanang kakalsadahan nga lumalagablab ang kainit. Labi na diha sa mga sakyanan. Grabe kayo. Na too much din sa atong probinsya kay din mga kuan lang siguro 36, 37 degrees Celsius. Agoy dito nga ni sa mga in Luzon, in Metro Manila, they are experiencing a very hot weather condition. Pagkahuman ining Mayo, according to the Pag-asa, we will experience the wet weather condition. Mag-iinoran na po, problema na po kini ang baha. Sanglit ang atong mga nagtatrabaho diya sa kakalsadahan karon dig papaspasan na nila ang mga proyekto. Kay aron ning kahuman sa ting init, in preparation sa ting ulan, labi na diya sa mga drainage sa mga drainage kung naklaklag na ba kung ang paglalabay sa basura dili kinanglan ilalabay bisan din lang kay that is one of the problems din sa mga labi na diya sa mga syudad. Okay, what is this? Daghan man under the Republic Act number 7581 or the Price Act kani nindot kini as amended by the prices of basic necessities are automatically frozen, maintained lang, walay pagguminto at the prevailing prices of 60 days once the state of calamity is declared
in the area. Henceforth, pursuant to the Municipal Resolution number 516, Series of 2024, by the Sangguniang Bayan of Naval, dated April 24, 2024, declaring the municipality of Naval under the state of calamity due to the scarcity of potable water. Scarcity of the potable water, ang atong tubig nga may inom. As adverse effects to the El Nino phenomenon, the following price freeze, the basic necessities shall remain until June 25, 2024. 60 days. Unless sooner lifted. Furthermore, the DTI shall monitor the basic necessities products until its purview, such as canned fish, mga sardinas, mga linata, locally manufactured instant noodles, bottled water, bread, tinapay, processed milk, coffee, candles, laundry soap, detergent, and salt, asin. Maintain kini nga mga presyo. Labi na karon nga we are state of calamity due to the scarcity of water. Danilo Bactol, Charisma is already watching. How are you, So, walay pag-aumento. Maintain ang mga palitonon nato dinhe sa probinsya sa Biliran. With this, the DTI encourages consumer to report retailers that sell basic necessities. I-report ninyo nga sobra-sobra ang presyo. Per Republic Act 7581 or the Price Act, any retailer found selling more than the listed price ceiling. May damang kita mga ceiling diyan, mga sa mga basic commodities nga itong pinapalit. Shall face the administrative fine of up to 1 million pesos. Baad daw. Dili kining harumamay lang mapapagmumultahong ka mo o administrative fine of up to 1 million pesos and a maximum of 10 years imprisonment. May kapresuhan pagod basta mapamatudan nga nagkasala ang usa ka tindahan nga patakala din ang pagpahamtang sa presyo. Okay. So, for further information, please call DTI Biliran Provincial Office at telephone number 053. Tigam ninyo 053-507-9091. 053-507-9091. Mo na ilang number kung may ka mo may sabtan ng mga tindahan nga magbaligya og mahal. Labi na ka ng mga sardinas. In taon sa karong panahon, marakos lang pantawid gutom. Ang noodles, ang sardinas, ang mga bottled water sa pamandi na mga coffee, candles. Kanang maintain lang sila, mga basic necessities kini sila nga kinanglan nato sa kada adlaw nato nga panginanglan. Mga simple lagad kini sila nga mga palitunon. Basta dili lang pod pasubran ang presyo niini. Price freeze. Okay, for the basic necessities of the municipality of Naval. Okay. 29 minutes after the hour of 11. Kapaspas ba ni nga itong oras? Okay. What is this? The schedule of activities on May 11. Tigam ni kininin ninyo. Mayo 11. Ay, Fe Amador is already watching. Kano sa ba tuwang kuha ninyo ang dog show? Ay, tomorrow. Tomorrow, May 9. That is it. Tomorrow at 2 o'clock ba to? Nafe, okay. 2 o'clock in the afternoon. Diya lang siguro sa kaning
grounds sa Kapitolyo. Ano ni? Pwede maarohin price list sa DTI. Oo, mayada! Pangaro ka mo og mga price list sa DTI. Oh, si Danilo Bactol Charisma. How are you, ha? Long time no see. Okay. Oh, pwede mangayo dida sa DTI kay para makaibalo ka mo kung unsa ang presyo sa mga basic necessities nato dinhi sa ato sa Naval. Kay pasagdan lang ani pagpaturayang ladi na ang negosyo at ang makaluluoy ang end user kita nga mga consumer. Okay. Schedule of activities May 11. Continuation of the distribution of aid. Yeah. Distribution of aid to barangays. Awarding of prizes of different competition. Panghatag sa mga, 3P alas 3 di, alas 3 di, no, sa dog show, ha? Sa mga interested towards the dog show, 3 p.m. After the cultural presentation, ang atong dog show competition, ha? Dagan ra ba kitang mga ayam nga mga sinuhito nato, ha? Panahon na kini pagpakita sa mga skill sa atong mga pets, ha? Tomorrow, May 9, alas 3, diri alas 2. Alas 3 sa hapon after sa cultural presentations. Thank you, Manape. Thank you, Manape. Felicissima Amador. Wow! 33 minutes na muna nang naglabay sa alas 12. Okay, sa May 9, dispersal distribution of various program, awarding of CLOA tax declaration holders, og ang Hudyaka presentation diha sa atong Capitol grounds. Ang clip-lip, ayaw ka mo kangalimot ha, clip-lip and palate surgery diha sa Biliran Provincial Hospital. Blessing and inauguration of the BPO mini grandstand and statue of the private Andres P. Dadison. Ang blessing and inauguration kini sa BPPO diha sa BPPO grounds. Okay? Thank you. Thank you sa kaninyong tanan. The time is 34 minutes ang nakalabay sa alas 11. Boy, natatapuson lang nato kini ang atong programa. Ang atong program is every Wednesday sa kada alas 11. Kotob, alas 11 sa 30 sa umaga. So, happy anniversary sa tanan. Let us, everyone is encouraged to all participate or come and join or witness sa atong magkadordilayan nga mga aktibidades diha sa atong Biliran diha sa Biliran grounds, ha? Biliran Provincial Grounds. Anha dinha kutob sa Mayo 11. Kanina gani I was able to go there diha sa Kapitolyo. Naglibot ako. Wow, sus, nagdurungan. I saw ang atong mga board members, they saw their nagkita sila sa kaning cultural show. I do not know. Cultural, dili pa cultural show kay tomorrow pa ang cultural presentation. Kanina. Basta go there, wala problema kay may kanang daghan man ang mapalit, daghan ang mga nagtitinda og pagkaon. So no problem. Alright, din lang sa naton temporaryo tinatapos ang atong programa karong adlaw. Sa ngalan sa atong governor, si Governor Gerard Espina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw. Ngayong udto. God bless and mabuhay. I love you all. Ingat. Biliranon, imong